Maliligtas ba ang mga tribo at tao na minsan ay hindi pa nakarinig ng ebanghelyo? Marami ang nagtataka. Paano naman ang mga taong naninirahan sa malalayong lugar sa mga bundok, kagubatan, disyerto at liblib na bayan tulad ng mga tribo, na minsan ay hindi pa naririnig ang magandang balita ng Panginoong Hesus? Higit sa 3 bilyong tao ang kasalukuyang wala pang akses sa salita ng Diyos. Walang misyonero, walang internet, at walang nakapangaral sa kanila. Sila ang tinatawag nating unreached people groups. Ang tanong, kung hindi pa nila naririnig ang mabuting balita ng Panginoon, paano sila maliligtas? Mapupunta ba agad sila sa impyerno? Paano naman nila malalaman ang katotohanan? At paano sila maliligtas kung walang dumadating sa kanila? Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay makatarungan at puno ng habag. Dahil patas at makatarungan ng Diyos, hindi niya parurusahan ng isang tao sa bagay na wala siyang kontrol o hindi niya alam. Hindi nila kasalanan na hindi pa sila naaabot ng mensahe. Napaka-unfair kung hindi sila naabot ng magandang balita ng kaligtasan. At pagkatapos ay mapupunta agad sila sa impyerno. Ang Diyos ay may paraan para magpakilala sa kanila. Kahit wala pang taong maghahatid sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan, tandaan po natin, lahat ng tao ay may pananagutan sa Diyos. Kahit hindi pa nakakarinig ng pangalan ni Jesus, sinasabi sa Biblia na may kakayahan at kaalaman ng bawat tao upang makilala at maranasan ng Diyos. Nagsisimula ito sa unang paraan. Una ay sa pamamagitan ng kalikasan at konsensya, sinasabi sa Roma 1 verse 20, mula pa noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang mga katangiang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagiging Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Sa sanlibutan tulad ng araw, buwan, bituin, dagat at bundok. Dahil dito natural sa puso ng tao na malaman na mayroong tunay na lumikha. Mayroon din tayong konsensya. Nasa loob ng bawat tao ang likas na pagnanais para sa kabutihan, katotohanan at katarungan. Dahil nilikha tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos, kahit hindi pa nila nababasa ang Biblia o nakarinig ng pangalan ng Panginoong Hesus, nalalaman ng puso ng bawat tao na mayroong Diyos na lumikha sa kanila, kaya't kahit sa pinakamalalayong lugar, hindi hinahayaan ng Diyos ang tao na malagpasan ng mabuting balita. Binibigyan niya sila ng pagkakataong makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang likha at ng kanilang sariling budhi. Ikalawa ay sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain, ipinangako ng Diyos sa Joel 2 verse 28. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki't babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan na ginagamit ng Diyos para maabot ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kahit walang nagtuturo sa kanila, ang Diyos ay maaaring magpakilala sa kanila sa pamamagitan ng mga panaginip, halimbawa na lamang ng mga balita at patunay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam nyo ba na sa Amazon at iba pang malalayong lugar, marami ang nakakakilala kay Kristo sa pamamagitan lamang ng panaginip? Si Marcos, isang leader ng tribo sa Amazon, ay nanaginip ng isang lalaki na nagsabi sa kanya na ang kanyang tinatahak na daan ay mali. Pagkagising niya, gumaling siya sa kanyang karamdaman at doon nagsimulang maniwala kay Jesus. Ang isa pa ay tungkol sa isang pamilya sa Iran, kung saan ay pare-parehong silang nanaginip sa isang gabi. Nakita nila ang isang lalaking may liwanag na nagsabi, "Ako si Jesus, humayo kayo at hanapin ang katotohanan." Dahil sa panaginip na ito, nagsimula silang maghanap at kalaunan ay lahat sila ay tumanggap sa Panginoong Jesus, kahit walang nakapangaral sa kanila at mahigpit ang batas sa kanilang lugar. Ayon din sa balita, libu-libong Muslim ang nakakakita kay Jesus sa panaginip sa gitnang silangan. Ito ang tinatawag na Muslim Dream Movement, kung saan libu-libong tao ang nakakakita sa Panginoong Hesus sa panaginip at nagiging mananampalataya kahit walang nakapangaral sa kanila. Sinasabi daw nito sa kanila na siya ang tunay na Diyos na nagmamahal sa kanila. Marami sa kanila ang nagsasabi, hindi nila ito kilala, pero ang puso nila ay payapa at naintindihan na siya ang tunay na Diyos. Dahil dito, marami ang nagsimulang manampalataya at tumanggap sa Panginoon.
Ito ang mga patunay na hindi iniwan ng Diyos ang sinuman. Kahit sa pinakamalayong lugar, kahit walang nakakakilala sa Kanya, ang Diyos mismo ang nagpapakilala at nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip, pangitain at pagbibigay ng liwanag sa kanilang puso. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala siya at sumampalataya, kahit wala pang misyonero o Biblia sa kanila. Ikatlo, ang paghahanap ng puso. Sinasabi sa Deuteronomy 4 verse 29, "Gayunman, matatagpuan ninyong muli ang Panginoon kung siya'y buong puso ninyong hahanapin." Minsan ang tunay na pananampalataya ay hindi laging nagsisimula sa Biblia o sa misyonero. Nagsisimula ito sa taong may bukas na puso na naghahanap ng katotohanan at kabutihan. Kapag may taong naghahangad ng Diyos kahit hindi pa niya alam ang pangalan niya, ang Diyos mismo ang magpapakilala sa kanya. Hindi kailangan ng tao na maging perpekto o may sapat na kaalaman para matagpuan siya. Ang pinakamahalaga ay ang taus-pusong paghahanap. Tandaan natin, kung may pusong naghahangad na mahanap ng katotohanan ng tunay na Diyos, siya ang unang lumalapit at nagbibigay sagot. Ibig sabihin nito, ang paghahanap ng puso ay ang susi. Sa huli, hindi naiiwan ng Diyos ang sinuman. Ang Diyos ay makatarungan at mapagmahal. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga nakarinig na kundi para sa lahat ng taong naghahanap ng liwanag at katotohanan, anuman ang lugar o panahon.